Sa mismong compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sumuko sa mga otoridad si Apollo Kibuloy. Kumustahin natin ang sitwasyon doon ngayon at live mula sa Davao City, may unang balita si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Igan, kakadaan lang natin sa Kingdom of Jesus Christ compound. Mahigit 1 kilometro lang ang layo niyan mula rito sa ating kinaroroonan dito sa Police Regional Office 11. Napakakalmado at napakatahimik na ng sitwasyon doon. Nakasarado din lahat ng mga gate at wala nang nakadeploy ng mga pulis. Yan ay matapos ang 16 na araw nilang operasyon sa KOJC compound. Nang hawak na ng mga otoridad, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Ito na yung mga kapulisan, dahan-dahan na po silang nagpo-pull out. Nag-alisa na ang mga nakadeploy na mahigit 2,000 pulis. Kabilang sila sa mga nagbantay sa KOJC compound sa Davao City mula pa noong August 24. Para silbihan ng warrant of arrest si Pastor Kibuloy at 4 pa na akusado para sa kasong human trafficking at child at sexual abuse. Naging kalmado na ang sitwasyon sa loob at labas ng KOJC. Nagsagawa rin ng Thanksgiving prayer ang mga miyembro ng KOJC. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hawak na nila si Pastor Apollo Kibuloy kasama ang iba pang kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Simanyes. Sumuko sila matapos umanong magbigay ang PNP ng 24 oras na ultimatum at nagkaroon di umano ng negosasyon 1:30 ng hapon. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at 4 pa. Ayon kay Fajardo, inilipad sina Kibuloy mula sa Davao City Lulan ng C-130 alas 6:30 ng gabi. Alas 8 naman ng gabi na ito nakalapag sa Villamor Air Base at idiniretso sa custodial facility ng PNP. Pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. Nauna nang kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na nasa kustodiya na ng otoridad si Kibuloy linggo ng gabi matapos ang ilang linggong paghahanap sa kanya sa loob ng KOJC compound. Sa larawan mula kay Secretary Abalos, makikita si Pastor Kibuloy kasama si Attorney Israelito Turion na Chief Legal Counsel ng KOJC at si Police Brigadier General Romeo Macapas, ang Chief ng PNP Intelligence Group. Sa panayam naman ng GMA Regional TV 1 Mindanao kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, Direktor ng Police Regional Office 11, wala pa siyang ideya kung saan ba nahuli si Pastor Kibuloy. I really do not know the details. Pakitanong nyo na lang sa LG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Gayunpaman, masaya raw siya na sa wakas ay hawak na ng otoridad si Kibuloy matapos ang ilang linggong paghahanap. Handa raw si Torre na harapin ang mga kaso laban sa kanya ng KOJC. Okay lang, sagutin natin as they come. Samantala, sa Facebook post ni Attorney Turion, ipinaliwanag niya na sumuko umano si Pastor Kibuloy dahil naaawa na umano siya sa nangyayari sa kanyang mga miyembro sa KOJC, lalo na sa anyay pagsira ng kanilang compound. Pinasalamatan din ni Attorney Turion ang ilang opisyal ng pamahalaan, Philippine Army at Philippine National Police na tumulong daw sa pagsuko ng pastor. Igan, na maya-maya ay pangungunahan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang flag raising ceremony dito sa Police Regional Office 11 at makaraan niya nang sinabi na personal siyang magpapasalamat sa lahat ng mga pulis na na-deploy dito mula sa iba't ibang rehiyon para sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kapwa akusado nito. Igan. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.